Simpaga region celebrates World Tourism Day by reaffirming its commitment to promote inclusive, resilient tourism that showcases our region's and the Philippines' unique beauty while empowering communities for a brighter future. Love the Philippines. Seize the holy land. Not to replace forever bound. Festivities the whole year round. Love the Philippines. Heavenly Father, we come to you today with humble hearts, seeking your guidance and wisdom as we begin this program. We pray that this program would be a time of learning, growth, and fellowship for all of us. Help us to listen to one another with open hearts and open minds, and to support one another as we strive to serve you in all that we do. Please give us the strength and the courage to follow your will and to use the gifts and talents you have given us to make a positive difference in the world. We pray all of this in your holy name. Amen. For centuries, the river has whispered its song, a lifeline of history flowing strong. Through time's embrace, the echoes remain. A city reborn, yet never the same. Whispers of faith carved deep in the stone. Stories of old, yet never alone. Threads of the past, woven with care, in patterns of time, a heritage rare, carved by hands that knew the tide, wooden vessels steady with pride. From currents deep to oceans wide, they carry dreams where waters collide. Above the land, where the heavens embrace, veiled in mist, where silence speaks, and the whispers of nature dance on the peaks. Let time slow down, find rest where comfort and warmth intertwine, a haven of solace where moments extend, flavors that glow like embers bright, a dance of spice, of warmth, of light. From tables where history lingers long, to dishes kept true, both bold and strong. A taste of heritage, rich with grace. A city alive in each heartbeat and breath. A place that welcomes with warmth in its depth.
This is Boot One, a story alive. Come and see. Programa nga inyong kasaligan, kadangpan, mga balita o impormasyon. Tutuan aksyon, radyo. Maulan nga Friday mga kabutuanon, padayon gihapon ang pag-ulan hatod ni Bagyong Ada mo nang amping kita mga kabutuanon. Stay tuned lang diha sa atong Facebook page kay matagkaroon unya no ang ato ang update sa Bagyong Ada labi na sa sitwasyon sa atong dakbayan gani karon partner wala pa nato ni publish pero as of now no nanatay mga lugar nga gipangbaha na dinhi sa dakbayan tungod aning pagulan-ulan ni Bagyong Ada. Yes, labi na diha sa Barangay Santo Niño, Purok 2A diha sa near Agay River, diha sa Barangay Bawbawan, Purok 4, Barangay Antikala, Purok 1, Lower Antikala Highway Road, sa Barangay Los Angeles, diha sa Agay Bridge, in which kana diha partner no, ni apaw na gyud ang tubig diha paingon sa kalsada mo na atong abiso sa atong mga motorista nga moagi diha, hinay-hinay lang taon sa atong pagbiyahe. Kay labi na partner, labi na kung wala pud gihapon way pagbaha pero danlog ang kalsada. Muna mag-amping kita kanunay. Di ta magpalabig pakusog sa atong pagpadagan diha sa atong masakyanan. Magbantay. Oo, niya. Baha po diha sa Barangay Antikala, Purok 5, Bungadman Spillway o sa Barangay Bayanihan, Philippi Street. Na yung mga landslide incident diha partner diha sa Barangay Nongnong sa Purok 2 duol diha sa Senior High School. Muna atong mga hangyo nato sa itong mga kabutuanon nga always kita mag-monitor no labi na sa itong palibot labi na kung dool ang inyong panimalay sa suba or tubigon yung mga lugar tubig doon kanang prone sa landslide partner no nga mag-alerto kanunay magbantay no kung titaas na ang tubig ang di na muhulat pa nga kanang musaka pa yun no? Tapos pugson pa sa atong mga barangay officials bagid nga hawa na mo dapat na natay nato nga plano wala pa na hitabo nagplano na dapat tadaan nga mo bakwit na ta no di na huwatan nga mo taas pa ang tubig kay di na to masayran partner no yes partner bisan paghinay ang ulan pero wata kabalo nga ang kanang pagsaka sa tubig paspas mo na nga always good nato bantayan ang atong palibot labi na kung historically naalala na yung mga panghitabo nga pagbaha diha sa inyong lugar. Kung doon na mo yung mga emergency, no? Kung kinakailangan na mag-emergency diha, labi na ito mga nagtanaw sa ato kung asa man mo karon, nahimutangan karon, nagtanaw sa mo ang live streaming, kung kinahanglan ninyo og tabang or rescue, no? Amda mga to able 24 hours ang atong CDR RMD Operations Center Disaster Response Related Call. Tawag lang sa 0963-316-7159. Again, 0963-316-7159. Diha mo mutawag kung kinahanglan niyo magpa-rescue or doon na mo i-report diha sa inyong mga barangay. Sa emergency o medical related call, tawag lang sa 0921-768-7287. Again, 0921-768-7287. Partner, karon gani doon na sabtay mga nibakwit na nga mga pamilya diya sa Barangay Los Angeles. Los Angeles, okay. Pila ka pamilya partner ang atong mga nabakwit? Base sa atong makuha nga impormasyon partner ato pangita. Okay. Bago mo ito nato gipasa ganina no gi-forward nato sa ato ang kuan gani update man ta. Sa diha sa Los Angeles National High School doon tay 20 ka pamilya o 64 ka individual ang mibakwit na o nakisilong diha sa maong evacuation center. Diha sa Los Angeles Elementary School partner doon tay 30 ka pamilya o 70 ka individual usab nga mibakwit dihang lugar tungod ni sa epekto ni Bagyong Ada. So stay tuned lang diha sa daghan pa mga impormasyon. I hope partner ugma moarang-arang na ang panahon. Mao nga to pag-ampo karong adlaw. Kay nako nakita mo din improve mabot atong kalangitan. Lagi no, murag ni hayag-hayag na siya.
So basin unyang gabi mo linaw-linaw na gamay or basin ugma wa na gyud ni si Bagyong Ada. Yes, as per forecast pod sa atong pag-asa butuan partner no, ang pag-ulan-ulan ko tubra gahapon og karon no, sa Caraga region. Kaya may pasakan na siya, no? Yes, oo. Pero ugmang adlaw mas matagam-tagaman nato murag dili na kayo mag-ulan-ulan partner sa adlawng Sabado. Okay, ampo lang ta Yes, mga oo, kabutuan nga, on. nga magsunod sa forecast ang si Bagyong Ada. Hindi na siya magpalabi pa og Hatag og ulan. Hatag og pag-ulan no. Sa ato ang lugar kay Lois sa bintang ato mga kaigsuonan, butuanon nga nanimuyo Apektado. diha sa mga lugar nga gitawag nga to nga danger zone. Yes, Alright? oo. Alright, thank God it's Friday mga kabutuanon ug welcome sa itong programa nga Butuan Son Teleradyo kinahatod kaninyo sa Butuan City Public Information Division. Live kita sa itong official Facebook page sa Butuan City Public Information Office. Ako si Ismainayan ang inyong kaabag sa serbisyo. Ug ako si Graciel Gorgoya ug mag-uban kita sa paghatod og impormasyon, pagpaabot sa tingog sa katawhan ug pagpasabot sa mga plano sa atong syudad alang sa kayuhan sa tanan adtong Biyernes na usab mga kabutuanon January 16, 2026. Ayaw kalimot sa pag-like and follow sa atong Facebook page o sa atong live streaming. Mamaya mo sa kamong mag-comment sa ubos sa atong live streaming kay inyong opinion, inyong sugyot, inyong pangutana. Importante kayo kanamo. Stay tuned na diha para sa daghang pang mga detalye sa atong mga iskutanan karong adlaw. Kini ang inyong butuan on aksyon, teleradyo, balita, serbisyo, aksyon. Ani ana? On aksyon, teleradyo. Ano na ang highlight sa mga hitabo sa City Government of Butuan? Una, may bisita ang mga personahe sa Butuan City Police Office o BCPO kang Mayor Lau Fortun alang sa traditional nga New Year's Call yatong mga niaging semana o sa kini ka inisyatibo nga naglatid sa security roadmap sa dakbayan na mapalig-on pa ang kalinaw o kapsay sa Butuan. Kasamtang gidumala ni Police Colonel Restituto Pilacano Jr. ang BCPO Executive Officer in Charge. Din iyang gipasalig ang padayon nga seguridad sa publiko uban sa kooperasyon sa station commanders sa police stations 1 hangtod 6 o sa tanang puwersa sa kapulisan sa atong dakbayan. Sa iyang mensahe gipahayag ni Mayor Lau Fortun ang suporta sa mga programa sa kapulisan ug ang pasalig nga magpadayon ang kapulisan nga magbinantayon, disiplinado ug puno sa integridad sa pagbatok sa tanang porma sa kriminalidad. On aksyon, teleradyo. Sa laing bahin, nanumpa Lunes sa buntag kang Mayor Lau Fortun ang 17 ka mga bagong appointed nga mga personahe sa atong lokal nga pagamanan sa Butuan City. Kini gilangkuban sa City General Services Department, City Transportation Traffic Management Department, City Assessment Services Department, City Procurement Management Department, City Environment and Natural Resources Department, City Legal Department, City Planning and Development Department, City Education Development Department, ug City Internal Audit Services Department. Sa mensahe ni Mayor Lau Fortun, gipang hinaot ni ini nga magpadayon ang mga bagong appointed og na-promote nga empleyado sa matinud-anon, masaligan ug maayong serbisyo publiko. On aksyon, teleradyo. Gitakdang sugdana sa semana Enero 19 ang Watershed Consciousness Week sa atong dakbayan sa Butuan. Usa kini ka semana nga pagtimaan ubos sa SP Ordinance o Revised Watershed Code of the City. Sumala ni Engineer Albert Arcamo, Department Head sa City Environment and Natural Resources Department kung CNRD, nga ang watershed o sa ka-life-giving system tuburan sa tubig gagamit sa panimalay, kaumahan o industriya. Gibutyag sab ni Engineer Albert Arcamo nga himsog ang Tagibo Watershed apan kinahanglan gihapon kini nga protektahan ug ampingan pinaagi sa pagpanglimpyo, paglikay sa paglabay og basura bisan asa ug paglikay sa pagpamutol o sa mga kahoy. Daghang aktibidad ang giandam sa CNRD kauban ng ubang mga opisina ug ahensya aron mapalapdan ang kahibalo ug mapakusgan ang panaghiusa sa pagpanalipod sa watershed ang tinubdan sa atong kinabuhi. Ang selebrasyon gipangunahan sa City Environment and Natural Resources Department. On aksyon, teleradyo.
Huwag mo ka na, partner, ato mga detalye sa ato mga Highlights, impormasyon yes, oo. karong simanaha. Pero ato lang usbono karong 19, January 19, karong Lunes. So dala nato ang selebrasyon or kaning paghatag og Pakabana or pagpakabana no sa watershed karong Lunes indiin pangunahan kini sa atong City Environment and Natural Resources Department partner. Kani partner daghan kayo yung mga aktibidad nga pagabuhaton sa ato ang CNRD. Sugod sa Lunes doon na tayo liturgical mass o diha sa St. Joseph Cathedral. Kick off pod na sa atong programa diha sa City Hall grounds. Karong Enero 20 doon ay paghimuon ng CNRD o ang kauban siguro ang ato ang DNR no aning water quality monitoring diha sa Tagibo River. Enero 21 doon na tayo nurturing day at Barangay Bangkasi. Enero 22 doon na tayo citywide clean up drive sa tanan na barangay 86 barangay including na diha ato mga establishments partner diha sa January 22 citywide cleanup drive oo. og sa January 23 tree planting activity diha sa barangay Sumili. So I hope na mo-cooperate ta aning kasaulugan sa Watershed Consciousness Week. Okay, at tayo sa pagbalik sa Butuan National Teleradyo atong isgutan kadlaw ang mahitungod na sa atong gisgutan karon partner kay Watershed Consciousness Week celebration. Sa pagbalik sa Butuan National Teleradyo. In the beginning, there was no Philippines. But there was Butuan! Ang Butuan ay puno ng mayaman na kasaysayan. Nakaukit ang makasaysayang lungsod ng Butuan dahil ito ang home of the Balangay at ito ang isa sa pinakamatandang pamayanan at mahalagang madaungan sa Pilipinas. At dahil ang Butuan ay tinaguriang isa sa mga highly urbanized city ng Pilipinas, matatagpuan din dito ang mga iba't ibang klase ng transportasyon upang masimula na ang ating paglalakbay. Land, air, sea, maraming options! Spot on, Butuan! Ang masarap na pagkain ay parang bakasyon. Para bang dinadala ka sa isang lugar kung saan mapapabuntong hininga ka na lamang, sabay sabi na, "Uy, ay sarap pa rin mabuhay." Sabi nga nila, a full tummy makes the heart full too. Sa Butuan, di ka lang busog sa pagkain, pero busog rin ang puso mo. Yung wasak na puso mo, gawin nating buo ulit. But wait, di lang naman para sa mga broken hearts ang pagkain, pero nagsisimula ito sa bawat hapagkainan ng pamilya sa pagpapahalaga ng kanilang kultura at tradisyon sa mga lutuin. The scenery, the mountains, at ang chill na ambience na mararanasan mo. Kaya't pagsapit ng gabi, alams na! Huwag sayangin ng energy. It's time to party! Makijam at tuklasin ang mga makukulay at masiglang mga nightpub sa Butuan. Switch it on, Butuan! Kung mapayapang trip naman ang gusto mo, pwedeng mag-take a break sa mga Granding hotels na nag-o-offer ng iba't ibang amenities na tiyak nagbibigay pahinga at maihanda tayo sa napakaraming tanawin na pupuntahan pa natin. At dahil nga busog at well-rested na tayo, todo na natin to! Life is short, at ang gusto lang naman natin sa buhay ay maulitan ng mga magagandang alaala. Yung mga alaalang gusto mong balik-balikan gaya na lamang ng mga katangi-tanging mga tourist spots. Diri sa Butuan, di mabitin ang inyong pagkalaagan. Totoo nga siguro yung sabi nila na difficult roads lead to beautiful destinations. Gaano man kahirap ang daan papunta sa kabukirang bahagi ng Butuan, sulit at busog na busog naman ang mga mata natin sa mga magaganda at luntiang mga tanawin. At kung nalilito ka man sa mga daan dito sa Butuan, huwag mag-alala dahil meron tayong mga fairly locals here na madaling lapitan upang magabayan ka sa pupuntahan mong destinasyon. Bravo, Butuan! Lagsik na dakbayan! Higugmaon ka, taman-taman. Butuan is now full on. Kay dire, daog ka permanente. Hello mga kabutuanon, ako si Pio. Niya na kita sa atong serbisyo info. Plano ba ninyo magtukod o mag-organisa o sa kooperatiba? Unang buhaton ang pagsumite og letter of intent sa buhatan sa City Cooperative.
Sa higayon nga madawat na sa City Co-op ang letter of intent, i-endorso kini sa Cooperative Development Authority. Maghulat na lang dayon sa ihatag nga schedule gikan sa CDA alang sa pre-registration seminar. Kini base na sa Republic Act 9520 o mas na ilang Cooperative Code of the Philippines. Kung mahuman na sa pre-registration seminar og desidido na ang grupo nga magpadayon nga mahimong kooperatiba, mahig-alayo na dayon subuatan sa City Co-op alang sa online registration. Hikayo na dayon ang mga musunod nga requirements. Mga kabutuanon, inig mahuman na sa online registration, i-validate pa kini sa Cooperative Development Authority. Kung kompleto na tanan requirements o wala na'y kulang nga regulatory documents, matagin na dayon ang Certificate of Registration gikan sa CDA. Alang sa dugang pa mga serbisyo info sa LGU Butuan, tutok lang din sa Butuan City PIO. Programa nga inyong kasaligan. Kadangpan, mga balita o impormasyon. Butuan Aksyon, Teleradyo. Okay, welcome back sa itong programa, partner. O bisan ulan bugnaw kayo itong palibot, no? Maklaro gid sa imong Samot og kuan partner kabugnaw. no, murag bugnaw. Mangurog kas ka bugnaw. Bugnaw gid ang palibot. Inalang gito ang watershed. Puno atong watershed karon tungod sa ulan. Correct. Okay, partner, ato yung special mention ato is i-greet ang ato ang kuan pinakakusgan si Sir Panpan. Wow, hello Sir Pan. Live pa siya nagtanaw partner. live po Tapos siya live po nag-comment. siya nag-comment. Pagawas na ako partner na siya ko na isip gawas. Sir ha, mo na kang gi-greet. Si Sir Hoven. Sir, salamat kay sa pagtanaaw. Ug sa uban pa na nagtanaw sa ato partner. Okay, ang panahon na nato nang ipailaila atong bisita partner kay importante na itong isgutan kay atong isgutan kay Watershed Consciousness Week. Unsa dining watershed? Yes, partner, no, live nato karon nga makauban si Forester Richie Gomez, ang acting head sa Natural Resources Management Division sa City Environment and Natural Resources Department. Mayong hapon, ma'am. Ma'am, may hapon. Yeah, mayong hapon sir, ma'am, mayong hapon. Kani siya partner si Forester Gomez. I'm sure matagang kita anig daghan nga information with regards to watershed. Ma'am, unang-una, ato sang pasabton atong katawan, unsa dining watershed? Unsa dining watershed nganong unsay composition aning watershed? Okay. So, mayo na no nga masugdan nato pag-define unsa dining watershed para pod madungagan ang kahibalo sa atong mga viewers, no, sa atong mga listeners. So ang kaning watershed sa Binisaya pa mao ni ang tanan nga kayutaan nga gidagay dayan sa ato ang katubigan gikan sa bukid padulong sa kasubaan ug ngadto sa atong dagat. So mao na siya. So technically, tanan area sa Butuan City is nabilong siya sa nagkadaiyang sub-watershed. So sa Butuan City naatay 17 ka sub-watersheds. 17 ka sub-watersheds ang atong tawag ani kay naamantay pinaka main nga or major nga watershed. Mao ni ang Agusan River watershed. So kanitanan ang 17 is tributaries ni sa Agusan River. Okay. Pero kanin sa apel mo po ning Tagibon, no? Yes, sir. So sa giingon ni ma'am is that dagan-dagan po din yung mga watershed. Nga dapat ito gitawag nga itong mga dagko po nga mga watershed. Yes, major nga watershed. Sa imong tanaw, ma'am, nganong importante man ni sa katauhan sa dakbayan, kaning watershed? So, from the word water itself, no, sa watershed, ma'am, para sa imo, importante ba ang tubig? Importante. Of course. Every day na siya maligo, mag-inom. Basta bahalang Yeah. walay Ang kuryente, isa ka basta may tao tubig. nga dili makainom og tubig, possible na masakit na siya, di ba? Importante Yes. ang tubig nga dapat ang doctor nga 8 glasses a day ang Ang needed water. nga water. So,
So sigay ingon na pa ni ma'am no kung unsa ka importante ang watershed tungod kay mao ni ang tinubdan sa ato ang tubig nga atong ginagamit matag adlaw no pagdungag, pagkaligo, padulong mo duty sa City Hall kay di ba di mo duty no maligo man gyud ta. So kana ginainom na to nga tubig bisan pa guys ato ang mga paglaban no kanatong mga establishment nagagamit pud og mga tubig no kanang laundry nato nga mga businesses. So mga water refilling station bisan pa sa mga dinagko nga mga establishment basic yun nga kanang necessity ang water. Okay. So inga na ka-importante. So ang watershed mao ni siya ang source sa atong water mao nang importante gyud ang watershed. Alright. Pero sa karon ma'am sa tan-aw nimo, unsa kay mga dagko nga hagit karon aning watershed? O yung nakita labi na karon nga wala nakabantay atong katawhan mga Importante din paglabay din nila ani isa ka apekto din sa watershed, may ani something. For me, ang pinaka-challenge or pinaka-hagit sa management sa watershed area nato is kaning land conversion, no? So mo ni ang pinaka-threat. Tungod sa kanang dili na to mapugngan nga influx sa mga migrants padulong dito sa upland areas nato which is dito ang pinaka-importante nga component kay ang kaning watershed area nato so akong gi-explain no from ridge to reef. So na may pinaka-importante nga component aning watershed area which is ang forest reserve niya. So mao ni ang area nga nasa ato ang kaning forest land or timberland na area. Kay mao man ni ang diha man gikan tinubdan gyud sa ato ang mga water. So mo ni ang pinaka-importante nga component ang forest reserve. Karon kung kaingin no kay gusto sa ato ang mga settlers or dito mga lumulupyo no sa kabukiran mag-uma. So mo nang convert nila or ginakaingin, gina-slash and burn ng area kay para buhatog panginabuhian kay buhatog agricultural area. So kana do gradual ang gradual ang kaning nga mga activities na hitabo dito sa atong watershed area. Pero kung dili ni nato mapugnan, it might be pohon nga mahimo yun mas mahimong degraded na ang ato ang watershed areas. Kasi mga epekto if ever kahinay magkadaot ng atong Ang mga watershed. So mayo na nga question sir no unsay mga mahitabo. For example ana kung deforested na ang atong forest land no so wala na When we say deforested, ibig sabihin wala Wala na na kahoy no kahoy, so devoid na siya og vegetation no. So ang mahitabo is taas ang incidence sa siltation no or kanang accumulation sa mga silts dito sa ato ang kasubaan which is mo na mo cause pod pagka mabaw sa atong mga suba nga later on mo result pod sa flooding no. So mo pod ng isa sa mga epekto sa deforestation or pagkaguba sa ato ang kalasangan nga which is considered as forest reserve sa atong watershed area. kaning kaning mga basura. Yes. Moto no ang basura makakuspod na siya og kanang ang water quality maapektuhan kung bisan asa ta maglabay sa atong mga basura. So daghan man tay klase sa basura naman tay liquid waste, natay solid waste o kanang human waste, no? So kana ang human waste mo na siya ang source sa E. coli or kanang fecal coliform, no nga which is dili pod maayo para sa mga konsumante sa tubig labi na pag moinom og tubig so dili siya safe. So kana basura makadegrade pod siya sa water quality. For example natay atong mga wildlife no pag moabot atong basura dito sa kadagatan. So usually kanang mga shells nato no kana sila mukaon sila mga microplastics. So maapil na sa ilahang system. So which is ginakaon pod nato. And then kana pong mga wastage sa fertilizer application no. Kanang exist nato nga mga gina-apply nga fertilizer sa atong kaumahan. So ang mahitaboan na
mo sabay ma siya sa runoff no during sa kanang mga ulan. So mo deposit na siya dito sa ato ang kasubaan or katubigan. Ang mahitabo so later on mag-develop siya na algal bloom. So ang algal bloom compete man na siya sa oxygen no sa ato ang katubigan. So naay mahitabo nga mga fish kill kung kadtong naatay mga aquaculture nga mga area posible nga maapektuhan sila. Okay. So inga na ang impact sa deforestation. Deforestation, alright. Munang kinahanglan ginato nga maedukar nato atong katawhan kay aron mahibalo sila no kung unsa ka mahinungdanon ang watershed, unsay impact ani sa ilaha if in case no kita tanan magpasagad lang ta no nga ato rang pasagdan nga maguba ato ang mga watersheds. Putol sa mga kahoy. Labay lag basura labay sa kung asa. labay sa basura. Muna nga Sunog kung sunog, no? Nga, dili na dahil siya okay para sa atong environment. okay. Pero as of now, karon ma'am is kumusta man ang kahimtang sa atong mga watershed? Okay pa ba? Doon na ba tayo kinahanglan pang himuon nga kitanta na magkahiusa aron mapanalipdan pa nato itong watershed. So may kinahanglan pa karon sa mga watersheds nato. Ang kinahanglan nato no, ang protection yun no or kanang enforcement sa atong mga balaod. Considering open man gud ni siya nga mga areas for kanang development kun atong pasagdaan gyud no kay daghan man tag kanang mga migrants lagi. So later on mahimo na siyang settlement. Oo. Pero isa pa sa sunod May mga community na kadugayan, Isa na di ba? Isa na. So, ana, mo na kata akong i-discuss nga loan conversion. So, mangita naman po silang panginabuhian, no? So, mag-uma na po sila. So, ana, kung kani manggod, kadugay mag-escalate no ang kaning problema. So later on dili lang nato mahibalaan na di pa nato ma-feel ang impact sa pagkakaroon. But in the near future maybe no. So siguro sa sunod nga generation sila ang apektuhan. Sila ang maapektuhan. Okay. Ma'am, natay gibuhat ang atong City Government of Butuan nga initiative no sa pagbasa aning code no, watershed code aron na matprotektahan nato atong watershed. Gani kada tuig ta, kada Enero ta ga Watershed Consciousness Week. Ngano man? Yes or no? Ato aning gi-celebrate no in line sa City Ordinance 4097-2013 as amended by City Ordinance 6940-2023. So Section 28 thereof provided the designation no of every third week of January as the Watershed Consciousness Week no. So na dito naka-provide yun nga dapat mag-celebrate ta para ma-enhance or ma-promote nato ang watershed protection and conservation. So madungagan ang awareness sa mga tao no atong ato pang i-strengthen or ato pang i-heighten ang awareness. Okay. Doon na ba tayo mga naka-line up na activities for the watershed next week, ma'am, sa Lunes? Yes, sir. No, dagantag for the week-long celebration, no, mag-start siya sa January 19 up to January 23. So, on the 19th, natay liturgical mass sa St. Joseph Cathedral at 6 a.m. So, and then, now po tayo opening or kick-off nga program no diri sa City Hall ground during sa ato ang flag raising ceremony. On the 20th, so natay infographics pod nga pagabuhaton pod sa PID. And then naapod tay water quality monitoring pagabuhaton pod ni dito sa Wakma area nato sa Tagibo River. And then on the 21st, naatay nurturing day dito ni pagabuhaton sa
Barangay Bangkasi dito sa designated area na to as couple tree planting site. So ang atong buhaton na dito is dili ta magtanom ani nga adlaw kung dili mag maintain or at magkuanta ka ng care and maintenance sa ato ang mga previously planted na mga seedlings. So on the 24th 22nd. So naapod tay citywide nga clean up drive. So involved ani tanan ng 86 barangays including ang mga establishments. And as part sa culmination nato on 23rd, so natay pagabuhaton nga tree planting activity dito sa Barangay Sumili sa newly declared nato nga local conservation area. So mao na siya magtapos ang ato ang celebration sa tree planting sa Barangay Sumili. Okay. Okay. Right, ma'am, unsay papel sa atong mga barangay, ang ato ang mga eskwelahan, organization, labi na atong LGU, ang contribution nato sa watershed protection. Unsa may papel ni barangay, eskwelahan, o So sa watershed protection, multifaceted na approach gud ang kinahanglan nato ani no. So dili lang ni kinahanglan na ang DNR, ang city government lang ang maningkamot kung dili involved ta tanan as stewards, di ba? So sa barangay gi-encourage na mo ang mga barangay nga mo participate sila sa mga activities like tree planting pero sa pagkakaroon no active pud gyud pud ang atong mga barangays no sige sila pangayo sa among seedlings kay mag-initiate sila og mga tree planting. So pwede pud sila sa monitoring no sa mga activities within sa ilahang watershed areas especially kay 60% sa ato ang land area, total land area sa Butuan City is for kanang timberland, forest land. So kana kadako dili gyud namo na kaya bantayan tanan no. So gi-encourage na mo ang barangay nga sila pod mismo mag-monitor sa mga activities within sa AOR area of responsibility nila. And then sa schools ubay-ubay pod sa atong mga kanang schools pod na sige pod siya pangayo og seedlings kay magtanom pod sila. So daghan pod og kanang nag-signify og mga interest nila nga na sila ay mga muduyog sila sa during kanang nami mga tree planting activities pod. So active pod no ang uban ng mga schools nato. And then pwede po sila maka-initiate og tree planting no within sa ilahang premises, school premises. So napayuban nagapangayo kay nagatanom sila sa ilang school premises. Pero kani ma'am kay sa dama mo yung mga tree planting activities no? Yes po. Pwede ba ang mga katawhang Butuanon mo appeal o gudsaon nila pag-appeal pag-join ani nga tree planting? Yes, pwede sila mo coordinate sa among office. Ang among buhatan nahimutang dito sa CarBDP building. Sa Motorpool Compound tapad sa City TMD. So pwede ra gyud sila mo adto dito magsabot may istorya mi kung unsay arrangement nato. Okay. Basta na kay Ma'am, sa interested lang ko sa kaning nurturing bagid ma'am sa pag-care ug sa maintenance sa ato mga kay kanunay man ta ang atong tree planting kanunay mga government agencies and all ma'am no. Unsa apod atong ginabuhat ma'am para matudloan nato ning mga kaning kita nga mga individual to nurture sa atong mga gitanom nga mga plants, nga mga trees. Yes, mao na isa ka challenge sa amo no kay dagan kaayo ang gusto lang mag-tree planting. Oh, yeah. Pero pagkahuman man picture man lang ko biyaan na wala na ko wala na pag-update, pag-bisita kung naunsa na ang ilang gitanom. So mani karon mi initiate mi kaning nurturing day kay para pud mahatagan nato og pagtagad or ma-maintain pud nato no ang kadtong mga previously planted na mga seedlings nato kay dili man pwede nga igo ra ta magtanom lagi no kay ang may tabo magtanom tabiyaan na to so posible nga mamatay Yes, no di taas na ang matubo. mortality rate no so ma-useless ang atong effort which is mawala ma-defeat ang purpose nganong nagtanom ta so man ang among gihatagan og emphasis karon ang kanang nurturing pod na aspect no kay
mo lagi bisag kita no kung dili ta atimanon maluya man ta. No? So ay nga na eventually ang tanom mamatay pod kung dili pod sila maatiman. So, basin na yung mga nagtanaw karon ma'am nga nag-tree planting, naka-experience og tree planting, tas gusto ang mabuhaton ang nurturing. Unsa ang ilang step nga buhaton? Yeah. Ang nurturing, Bisitahan mao ba ni nila? siya pag round weeding, imuhang limpyuhan ang palibot no sa punuan sa imong gitanom, imuhang kuhaan og mga sagbot no kay syempre ang sagbot mo compete man ni sa ato ang tanom no sa nutrients, sa sunlight, sa tanan na kanang sa atong tanom no mo-compete siya sa mga nutrients, sa sunlight and everything. So kinahanglan nato siya limpyuhan ang palibot and then atong bugkalon ang yuta niya kay naman pud ni kanang mga organism or kaning mga bacteria good na kinahanglan pod sa atong tanom kan mga nang kinahanglan pod sila og oxygen para kuan sa kanang chemical process no sa ato ang kuan para maka-produce sila og mga nutrients sa atong tanom. So, Okay. Ma'am, Okay. Sige, partner, go. unsa ang mga pwedeng humuon sa matag household na we're talking about the community naman, ma'am? Okay, ang ordinaryo nato nga mga... Unsa pwede sa mga household, atong mga estudyante nga para ma-sustain or maprotektahan nato ang atong watersheds? yeah, so tanan man good area no cover ban sa watersheds no. So bisan pag inyong balay kaning city hall cover ni sa watershed area. So kung simple ka nga ordinaryo nga residente no, pwede ra gyud ka kung gusto ka magtanom ka diha sa kanto sa imong balay no, upat ka kanto pwede nimo tamnan. Pag segregate sa imong basura dako na kayo na nga tabang no. So kana dili ta mamutol og kahoy, mo report ako na yung mga illegal nga activities. Nga na makaya na sa ato ang mga ordinaryo nga mga citizen. Alright. Okay, ma'am, sa last na lang, unsa may mensahe nimo as we celebrate, as we atong sugdan atong Watershed Consciousness Week karong Lunes, doon na kabay mga mensahe, doon na ba kay paabot nga mga announcement sa atong mga kabutuanon. Isip ka bahay no sa buhatan sa CTE na RD or City Environment and Natural Resources Department. Among giawhag ang tanan no nga kun dili man ganita maka duyog no sa ato ang selebrasyon. Pwede ra gyud no nga sa ginagmay nga action, ginagmay nga paagi. Pwede ra gyud mo maka-participate bisan na ra mo sa inyong balay, no? Kung naamoy existing nga tanom atimana no ang inyong mga basura hipo sa tarunga og ibutang sa sakto nga laboganan no or isegregate inyong basura para di pud maglisod ang atong mga garbage collectors no. So wala gyud siguro kanang tao no nga dili maka-contribute ani, tanan gyud ta maka-contribute as stewards aning ato ang environment no. So sa ginagmay nga paagi kitang tanan dako na taog mabuhat no. So sa katupong willing no nga mo join sa celebration nato katong sa tree planting, sa nurturing, so pwede ra gyud mo signify og support or pwede mo bisita sa among ang buhatan no. So pwede ta didto storya magsabot ta didto sa ato ang kanang ato ang activity no or unsay ato ang flow dito sa atong pamaagi. So kana lang akong pagpanawagan sa katawhan sa Butuan. All right, thank you so much Ma'am Gomez, Forrester Gomez sa daghan na mga knowledge o pag-edukar ka nato kabahin na sa atong Sa watershed. watershed. Kay maski kita mga ordinaryong tao bit kabalo Pwede no. ra. Kaya ako ba waiting shed. Daily Daily watershed. watershed. Oo, waiting shed so man. O nga na ba? Pero karon kanay watershed, na day watershed. Napo waiting shed. Okay, something like that. Pero lahi sila. Pero lahi, oo. Lahi sila context. Sa pag-explain ni Ma'am Gomez about watershed na nga ko, kay tanan di nga mo dagay-day nga tubig nga maagian ning pagdagay sa tubig mo consider siya nga watershed. Magamay man siya madako. Watershed na siya, no? Thank you so much Ma'am Gomez sa imuhang Thank you, time. Ma'am. Yeah, sige And daghang salamat po ma'am. Good sir. luck sa Lunes. Yeah. Kaya mo na ang kick-off activity o
kick-off Kick-off sa for the Watershed Watershed Consciousness Week. Week. Thank you so much, ma'am. Yeah, Thank you very you. much. Good afternoon. Thank you, ma'am. Alright. So mo to mga kabutuan on gani karon nagpadayon gihapon ang ato ang nagulan pa ba partner? Talite, na yung drizzle mga- na lang. Oo, talite na tayo. Hangin lang, no? Hangin, Nakakay na no? feel na to, Naapoy. partner. Kaya murag ni Ana ang atong studio gamay. Na yung mga hangin, Nay hangin lang, pag-ulan, oo. no? Continuous gihapon ato ang mga pag-ulan. So even though ang gwapo ani partner kay hunong ya mo ulan na pud siya, dili siya continuous, no? Ang ulan nahatag ni Bagyong Ada. Pinakauna ni nga bagyo sa Pilipinas. Pinakauna po din siyang bagyo sa 2026. So, welcome, Ada, sa Pilipinas. Umalis ka na, Ada. Oo. Pero anyways, partner, no, kani si Ada karon na siya sa Gian Eastern Samar. So, hopefully, ang yung movement is northward man. So, dito sa taas. So, nalante mas makasinati kaya po itong mga pagulan, pero kanina lang mga ginagmay na lang ang mga pagulan, no? Okay. Nagpabiling gyapon ang ato ang mga wind signals diha sa Dinagat Islands, diha sa Siargao, Bukas Grande Islands. Diri sa ato ang area wala, no? Wala. Kuan gyapon. Pero mo lagi maka heavy to intense gyapon nga rains ang ato ang masinati karong panahon na, labi na sa pag nagpadayon kining epekto ni Bagyong Ada sa atong dakbayan sa Butuan. So ako mo lang ani partner, no, ato lang ini nga sa ibili ato sa atong mga kabutuanon nga magpabiling kitang mag-monitor sa mga update sa bagyo, sa atong pag-asa, sa Butuan City PIO, mag-amping kita kanunay atong planohon o mag-andam kita o maminaw kita sa mga local disaster officials kung sa mga ilang mga abiso kanato, labi na kung pabakwito na ta. Yes, tama. Maminaw tama. kita, Oo. maminaw kita. Dito kita kay kita mga kabutuan noon, dapat kita maminaw kita o mutuman kung sa manggani ang abiso sa ato mga local officials o local disaster officials. Wala to partner ato ang ikabilin sa ato mga kabutuan before ta mobiya sa live streaming. Bitaw, paman siguro tayo lang yung mga updates karong panahon na, no? Kaya po may nisulod ng mga updates, pero kaning ato mga pagbaha-baha sa mga dalan partner, gamay raman kaayo, dili may nagtaas kaayo ang tubig baha, pero pag magpadayon ni nga wali ulan pa, mo Mugamay. hubas raman. Oo, Mo hubas hubas ni lang. mga Oo. pagbaha. Oo. So, Pero dili siya pagbaha nga. anong baha Like yun? the no? level Oo, of oo. as according po sa atong pag-asa, dili siya same sa category 5 nga mga nga ulan nga mo resulta sa grabe nga pagbaha. No, mubaha siya pero mo hubas Subside na dayon. rapod, Yes, oo. oo. Alright. So, muna to, no, last na lang mo nga abiso ni partner, ang kung doon na mo'y mga ipang-report or doon na mo'y gusto nga kung magpa-rescue mo or sa inyong mga kinahanglan nga tabang diha sa inyong community, ayo kalimot na i-save din nga number, ang 0963-316-7159. Again, 0963-316-7159. Mo na atong number sa CDRRMD Operations Center Disaster Response related call lang ang ilang dawaton diha nga number. Again, 0963-316-7159. Kung wala niyo na memorize ang number, naa na sa ato ang Facebook page Correct. sa Butuan City Public Information Office. I-like o i-follow aron updated ka sa mga pangitabo sa atong dakbayan sa Butuan. Ako si Rich Maninayo na inyong kaabag sa serbisyo. Og ako si Gracial Gorgoya og mag-uban na pud kita sa live edisyon sa Butuan Aksyon Teleradio sunod Biyernes. Malihog sa pag-like sa atong official Facebook page, Instagram, Twitter, X, o pag-subscribe sa atong YouTube channel, ang Butuan City Public Information Office. O sa karon pa nakatanaw sa atong episode karon adlaw ay kabalaka kapit bagyo mo tao ang atong episode karon. Ato lang sa among YouTube channel, pangita Butuan City Public Information Office, i-type ang date karon adlaw, January 16, 2026 og gawsa dahil atong episode karong adlaw. Daghang salamat sa itibo ang puwersa sa Butuan City Executive Management Department, Public Information Division sa pagpangunan ni Attorney INB Sabado o sa among Division Head kasi Ma'am Mitchko Macayon de Jesus
Ikaw salamat sa mga uban o dalaygon ng Diyos o happy weekend sa inyong tanan. Bye-bye! Bye everyone! Stay safe po sa Stay inyo lahat. safe and be alert everyone. Thank you!